1 Samuel chapter 23. Niligtas ni David ang city ng Keilah. Isang araw, nabalitaan ni David na sinasalakay ng mga Philistines ang Keilah at ninanakaw nila ang mga bagong harvest na butil. Kaya nagtanong si David kay Lord, "Pupunta po ba ako para salakayin ang mga Philistines?" Sumagot si Lord, "Oo, salakayin mo ang mga Philistines at iligtas mo ang Keilah." Pero sinabi ng mga sundalo kay David, "Kaya nga tayo nagtatago dito sa Juda kasi takot tayo kay Saul. Tapos pupunta tayo sa Keilah para labanan ang army ng mga Philistines?" Kaya nagtanong uli si David kay Lord. Sumagot naman si Lord sa kanya, "Pumunta ka sa Keilah dahil ibibigay ko sa kamay mo ang mga Philistines." Kaya pumunta si David at ang mga sundalo niya sa Keilah at nakipaglaban sa mga Philistines. Maraming napatay sa mga ito at kinuha nila ang mga alagang hayop doon. Ganito niligtas ni David ang mga tao sa Keilah. Nang tumakas ang anak ni Ahimelech na si Abiathar at nagpunta kay David sa Keilah, dala-dala niya ang ephod. Nabalitaan ni Saul na nasa Keilah si David. Sinabi ni Saul, "Binigay na siya sa akin ng Diyos." Kinulong ni David ang sarili niya sa pagpasok niya sa bayang napapalibutan ng pader at may matitibay na gate. Kaya pinatawag ni Saul ang lahat ng mga sundalo niya para maghanda sa labanan, salakayin ng Keilah at palibutan si David at ang mga sundalo nito. Nung malaman ni David ang planong pagsalakay ni Saul, sinabi niya sa priest na si Abiathar, "Dalhin mo ang ephod dito." Tapos, nagpray si David, "Lord, Diyos ng Israel, nabalitaan ko ang plano ni Saul na wasakin ang Keilah dahil sa akin. Totoo po bang pupunta si Saul? Isusuko po ba ako ng mga taga-Keilah kay Saul? O Lord, Diyos ng Israel, sagutin mo po sana ako." Sumagot si Lord, "Darating si Saul." Nagtanong uli si David, "Isusuko po ba ako ng mga taga-Keilah kay Saul, pati ang mga sundalo ko?" "Yes, isusuko kanila," sagot ni Lord. Kaya umalis sa Keilah sina David at ang mga sundalo niya na nasa 600 katao at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nang malaman ni Saul na tumakas si David mula sa Keilah, di na niya ito hinabol. Si David sa mabundok na bayan. Nagtago si David sa mabundok na bayan sa desert na sakop ng Ziph. Araw-araw siyang hinahanap ni Saul pero di inaalaw ng Diyos na mahuli si David. Nasa desert ng Ziph sa Horesh si David. Natakot siya nang malaman niyang hinahanap siya ni Saul para patayin. Si Jonathan na anak ni Saul ay nakipagkita kay David sa Horesh. At sa tulong ng Diyos, pinalakas niya ang loob ni David. Sinabi ni Jonathan, "Huwag kang matakot, David. Di ka masasaktan ng tatay kong si Saul. Alam niyang ikaw ang magiging hari ng Israel at ako ang magiging kanang kamay mo." Gumawa ng kasunduan ang dalawa sa harapan ni Lord. Nag-stay si David sa Horesh at umuwi na si Jonathan. Nagpunta kay Saul sa Gibeah ang mga taga-Ziph. Sinabi nila, "Nagtatago po si David dun sa lugar namin sa Horesh, sa Mount Hakilah, sa bandang south ng desert ng Judea. Alam po namin gustong-gusto mo siyang mahuli. Puntahan mo po siya doon kung kailan mo gusto at tutulungan ka namin sa paghuli sa kanya." Sumagot si Saul, "I-bless sana kayo ni Lord dahil sa malasakit niyo sa akin. Pumunta kayo at siguraduhin niyong mabuti kung nasan si David at kung sino ang nakakita sa kanya. Nabalitaan kong mahirap siyang hulihin. Alamin niyong mabuti ang mga lugar na pinagtataguan niya. Bumalik kayo rito pag sure na kayo sa lahat ng ito. Kung nandun pa siya, sasama ako sa inyo at hahanapin ko siya kahit pa isa-isahin ko ang mga taga-Juda."
kaya nauna na sila kay Saul papuntang Ziph. Sina David at ang mga sundalo niya ay nasa desert ng Maon at ng Araba sa south ng Judea. Umalis si Saul at ang mga sundalo niya para hanapin si David. Nabalita ni David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa desert ng Maon. Nang malaman ito ni Saul, sinundan niya si David. Nasa kabilang side ng bundok sina Saul at nasa kabila naman sina David. Nagmamadali sina David na makalayo kina Saul. Papalapit naman sina Saul at ang mga sundalo niya kina David para hulihin ang mga ito. Tapos may dumating na messenger at sinabi kay Saul, "Bumalik po kayo agad. Sinasalakay ng mga Philistines ang lupain natin." Kaya tinigil ni Saul ang paghabol kina David at bumalik para labanan ang mga Philistines. Dahil dito, tinawag ang lugar na yon na Bato ng Pagtakas. Umalis si David sa lugar na yon at nagstay sa mga kuta ng Engedi. 1 Samuel chapter 24. Hindi pinatay ni David si Saul. Pagbalik ni Saul sa pakikipaggera sa mga Philistines, may nagsabi sa kanya na nasa desert ng Engedi si David. Kaya kumuha si Saul ng 3,000 na pinakamagagaling na sundalo sa buong Israel at sinama niya ang mga ito para hanapin si David at ang mga tauhan nito sa tapat ng mabatong burol ng maiilap na kambing. Nakarating sina Saul sa may mga kulungan ng tupa sa tabi ng daan. May kuweba na malapit doon kung saan pumasok si Saul para dumumi. Noong time na yon, nagtatago sa pinakalob na parte ng kuweba sina David at ang mga sundalo niya. Sinabi ng mga sundalo ni David sa kanya, "Ito ang araw na sinabi ni Lord na ibibigay niya sa iyo ang kalaban mo at gagawin mo sa kanya kung anong gusto mo." Dahan-dahang pinuntahan ni David si Saul at pinunit ang gilid ng damit nito. Pero biglang nakonsensya si David after niyang punitin ang laylayan ng damit ni Saul. Sinabi niya sa mga sundalo niya, "Huwag naman sanang i-allow ni Lord na saktan ko ang haring pinili niya. Di ko siya pwedeng saktan kasi pinili siya ni Lord." Kinumbinsi ni David ang mga sundalo niya na huwag salakayin si Saul. Tumayo na si Saul at umalis sa kuweba. Tapos lumabas din ng kuweba si David at sumigaw, "Mahal na hari!" Paglingon ni Saul, dumapa sa lupa si David at nagbigay galang. Sinabi niya, "Bakit ka nakikinig sa sinasabi ng iba na gusto kitang patayin? Mapapatunayan ko sa iyo na di totoo yun. Kanina lang sa kuweba, binigyan ako ni Lord ng chance na patayin ka. Sinabi ng ilang mga sundalo ko na patayin daw kita, pero di ko ginawa yun. Sinabi kong di kita dapat saktan, kasi ikaw ang haring pinili ni Lord. Tay, tingnan mo itong kapiraso ng robe mo. Pinunit ko lang ito at di kita pinatay. Proof ito na wala akong masamang balak sa iyo. Wala akong masamang ginawa sa iyo, pero hinahabol mo ako para patayin. Si Lord sana ang mag-judge kung sino sa atin ang tama. Si Lord na ang bahala maghiganti para sa akin, dahil hindi kita kayang saktan. Tulad ng lumang kasabihan, sa masasamang tao nanggagaling ang kasamaan, kaya hindi kita sasaktan. Sino ba ako para hanapin ng hari ng Israel? Isa lang akong patay na aso. Isa lang akong pulgas. Si Lord sana ang mag-judge sa ating dalawa. Tingnan niya sana ang usaping ito. I-defend niya ako at iligtas mula sa iyo." After magsalita si David, sinabi ni Saul, "Ikaw ba talaga yan, ang anak kong si David?" At humagulgol si Saul. Sinabi pa ni Saul, "Mas matuwid ka kaysa sa akin, kasi kabutihan ang ginanti mo sa akin, samantalang masama ang ginawa ko sa iyo. Pinakita mo ngayon kung gaano kakabuti sa akin, kasi di mo ko pinatay kahit na binigay ako ni Lord sa mga kamay mo.
Kung talagang kalaban ang turing mo sa akin, hindi mo ako hahayaang makalabas dito ng buhay. I-bless ka sana ni Lord dahil sa ginawa mo sa akin ngayon. Ngayon, sure ako na magiging hari ka ng Israel at magiging matatag ang kaharian ng Israel sa pangunguna mo. Pero mangako ka sa akin sa pangalan ni Lord na di mo papatayin ang mga descendants ko at di mo buburahin ang pangalan ko mula sa angkan ng tatay ko. Pinangako naman ito ni David. Tapos, umuwi na si Saul pero bumalik si David at ang mga sundalo niya sa pinagtataguan nila.